para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Nakakatawa itong mga ito. Matatapos na ambisyon. Kita mo nga yung nangyayari. Political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-influensyahan nila yung mga senator judges, which is, yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Bakit na masyado kayong naapektuhan? 100 na mga respondents, sigo ang nakakuha ng number 1 spot sa 12 senador na posibleng pipiliin ng mga botante na nakakuha ng 45%. Nasa number 2 spot. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, sobrang pahiya na ho nangyayari dito sa babae na ito. Imbis na itaas mo ang dangal ng boss mo, pero sa nakikita ng ating mga kababayan, lalo mong sinisira ang karir di umano. Anak ng bugi naman kasi. Yung mga pronouncement kasi ayusin. Para nangangapa sa, alam niyo yung sa pinipak. Parang kumukuha ng hindi mo alam na mga bagay na sasabihin. Ayusin, pag-aralan. Kung gusto mo mangodi ko. Aso nga lang, pag sinabayan ng mga interview ng mga reporter, nangangatal na, hindi na alam ang sasabihin. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, sang like, sang share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo para may notification ka. At huwag nyo kalimutan, i-like kagad ang video pag naumpisahan mo. At ito pa, kaalyado ni Pangulong Duterte, pasok na sa Magic 12. Yan ang sinasabi natin na ang galing. Diba? Simulan na natin to. Ano bang meron ngayong umaga, Naku, pahiya tuloy. At hindi na naman nagpakabog si Antimo Claire Castro nang matanong ito mula sa media. Nang matanong nga patungkol sa malaking pagbaba ng trust at approval ratings ni BBM. Gaano nga ba ito nakakaapekto? Malaki ho ang epekto nito sa mga kaalyado at sa gobyerno. Di ba? Pag bumaba ang trust rating, ibig sabihin wala nang tiwala sa'yo ang tao. Sabi nga doon sa isang mainstream na magagaling at talagang yun ang pinapanood. Kaya ito sasabihin ko sa inyo mga kasama Huwag na huwag kayong magpapagoyo dyan sa mga stream na mga nagbebenta ng mga kanilang mga balita, di umano, ang panoorin nyo lang, YouTube. Yan lang ang talagang maasahan nyo. Pagdating sa balita, hanapin nyo kagad. YouTube, pangalan si Kuya Goods. YouTube, pangalan kung sino yung mga pinagkakatiwalaan yung mga vloggers. YouTube lang ho, wala nang iba. Yan lang the best talaga na makakuha ka ng magandang impormasyon. At dito naman sa usapin trust rating, sa tingin nyo, mapagkakatiwalaan pa. Wala na nga Binigyan na lang kayo ng pag-asa ng mga Duterte na maayos ang pangalan nyo. Ang laki ng tulong na ginawa sa inyo ng mga Duterte. Kita nyo, yung tatay nyo, sa dekada na, nakahiga. Konting lang ni Tatay Digong, ayan na. Nagkaroon ng na-resolve yung mga problema nyo na dati nyo pang hinahanap. Tapos, ito ibabalik nyo. Naku. Kung sinabi naman ng iyong kapatid na baka nahihilo ka lang at mayroong mga tao, galamay nga, na nagpapaikot dahil hilong-hilo ka na, naku. Alamin natin yan sa mga susunod na kabanata. At ang alam natin, malaki ang utang na loob nyo sa mga Duterte. Si Antimo Claire Castro, sinisi ang 2,400 respondents na mga natanong ng Pulse Asia Survey. Haniya, hindi naman daw ito nagre-reflect na mismong ang 2,400 na respondents ay magre-representa ng mahigit 100 million na Filipino. Ito
Pulse Asia, SWS, ang survey ho, sigurado na Duterte. Duterte, Duterte, Duterte. Yan na ho ang lumalabas kahit sa mga survey. Kalye survey, individual survey ng tao, ibang klase, mga Duterte. Kasi lumalakas ho ang pangalan ng Duterte. Simula nung mga panahon na ginagawa nila ng problema ang mga Duterte. Lalong bumango ang pangalan Duterte. Ngayon, botohan, konti na lang, di ba? Ano ng petsa na ngayon? 22. So 2 weeks, 3 weeks, almost 3 weeks na lang. Oo, magsuot kayo ng kulay green para mamangha ngayon itong mga bakulaw. Ay, solid nga. Kulay green ho. Pag nasuot nyo yan at nakita talaga sigurado na, uy, Duterte to, nakakulay green wala na silang magagawa. Diba? Ang nakakarami, pag nakita nila, puro green, naka-green lahat, halos lahat. Ibig sabihin, kunti lang ang bumoto dun sa mga aliado ng alyansa. Oo, ang binoto, puro mga PDP, Duterte plus, may plus na ha. Ngayon, sabi dito, magsuot na kayo. Pag boboto kayo, pumunta kayo ng presinto, kulay green. O kung halimbawa, meron kayong yung binili nyo o nagpa-print kayo nung kay Tatay Digong na bring back home na t-shirt, ayun, pwede rin naman yun Basta may mga pangalan Duterte. Duterte, 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 yan lang ang iboboto natin. Wala na. Huwag kayong magsasama ng mga bakulaw at dorobo at lalong-lalo na mga basura. Dahil pag nasamahan ng basura ang boto nyo, sigurado, balik na naman yung panahon ng mga, alam nyo na, andyan lang sila sa paligid-ligid, nagmamasid. Pero ang target nila, manggulo. Galing bundok, bababa ng syudad para manggulo. Minsan nakapasok pa sa kamera. Ilan sila ngayon sa kamera na nakapasok? Diba? Isipin nyo. Ngayon sana, mawala na ang landas nila dito sa political career nila. Kasi, wala naman silang nagawang mabuti. Nakakabuhisit lang. Kilala nyo sila ang pangalan niya ay, magka-apelido sila nito At meron pa isa, yung SAS, bro. At meron pa isa, yung isang bakletot. Ang pangalan, Rule. Yan yung mga galing ng bundok. Bumaba ng syudad para, alam nyo na. Ang sentimiento ng 2,400 respondents ay hindi sentimiento ng 100 million plus na Filipino. Ang mga sumagot daw na respondents ay Grabe naman. Mahina talaga. Slow, ika nga sabi na Aling Ledesma. Ang respondent ho ay yun lang bilang. Hindi mo kailangan sagutin kung milyon ang sumagot. Doon lang yung bilang, kung halimbawa, respondent natin is 1.5, doon ka lang magbabase. Anak ng tipaklong naman, ang layo naman ate, boss amo manager. Tapos sasabihin mo, hindi naman sumagot yung 100. Ay, naku, anak ng bugi. Mas maganda pa kausapin, yung mga, alam niyo yung may brain, mas maganda pa yung kausapin kaysa sa gusto nyo makakita ka ng ito yung inendorso. Meron kasi mga nag-iiyakan na Bakit kaya itong mga nag-iiyakan? Ano kaya mga problema nila? Ay bibigay ko sa inyo. Bakit sila nag-iiyakan? Wait lang. Bakit ka nag-iiyak na naman? Anong problema mo? Dahil ba inendorso ni BP Sara itong dalawang babae, si Miss Camille at si Miss Amy? Bakit? Ano naman yun? May problem ba tayo dyan? Tingnan natin to. Ano naman yung pinuputok ng butchi? Ine-endorso niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya i-convict. At kasama dyan yung... Well, kaya nga ako numbers gaming Ang hina naman. Ay, saan kayo nakakita ng mga... Sabi niya, sa tingin daw niya, yung mga kinukuha, ini-endorse ni BP Sara, ay tiyak siya na hindi siya ikukundik. Natural! Bakit niya ba i-endorse yung ikukundik? Anak ka ng tipaklong. Kaya nga ito, kumukuha ng solid
na hindi na siya may impeach. At yung 10, solid na yun. Plus 2 pa. Di wala na impeachment mangyayari. Ay, bakit ano nga yung pinuputok ng butsi nyo? Parang aping-api naman kayo. Di ba? Naku, baka mamaya nangangatal na raw, sabi ni Aling Ledesma dito. Kuya Goods, baka mamaya natatakot na. Dahil kitang-kita na ang pagkapanalo ng mga alyado ni Bibi Sara at ni Tatay Digong. Ayan ang hindi natin masabi ha. Baka mamaya totoo nga na nangangatal na. Kaya ito, pakinggan natin ha. Dalawang tumatakbo ngayon for senator. Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin ng kongresista sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsad ni VP Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magkakaisa sa iisang mithiin sina Senator Marcos, Representative Villar at 10 senatorial candidates sa ilalim ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsulong ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Subalit naniniwala ang makabayan Solon na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, desperado si VP Duterte. What? Hindi mo ba alam ito papamukha ko lang sa'yo. Mama, boss, amo, manager. Hindi mo ba alam kung saan pumunta si Bibi Sara? Pinagkakaguluhan siya. At saka kaya nyo ba yung ginagawa ni Bibi? Pupunta ng restaurant na kahit konti lang yung binigay na bodyguard, safe siya? Sipin nyo nga yun. Kayo nga, makakain ba kayo ng mga... makakapagsalamuha ba kayo sa mga ginagawa ni Bibi Sara? Pupunta siya sa isang lugar o ibang lugar, pero pinagkakaguluhan siya. Lab na lab siya ng tao. Dinudumog siya. Kayo kasi, nakikita nyo na talagang solid ang pagkapanalo at abangan nyo sa 2028. Lahat kayo. Lahat kayo. Pero pag sabi ko nga sa'yo, kuya, ito, payo ko lang sa'yo, magpakabait ka na. Halimbawa, matalo ka, magpakabait ka na at medyo konting sip-sip ka na ngayon sa mga Duterte. Ganun lang gawin mo. Para, kasi baka mamaya, hindi natin masabi, baka mamaya, hanapin yung mga pinandodorobo nyo. Di ba, no? Di ba? Hanapin ngayon ng Bibi Sara. Talakayin ngayon yung mga pondo nyo. Hanapin yung mga project nyo. Baka wala kang mailatag. Naku, anong kaso ang bibigay sa inyo? Babaligtad ngayon yan, kuya. Kaya dahan-dahanin mo na magpakabait. Huwag ka na masyadong bitter. Kasi nakikita natin dito, ngayon kayo naghahabol kung kailan finish na. Naghahabol kayo ngayon. Mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili. Kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Nakakatawa itong mga ito. Matatapos na ambisyon. Kita mo nga yung nangyayari. Woo! Hindi pa kayo nanginginig sa takot? Ala. Kaya ito, puro na lang talaga. Ngayon, meron naman silang meron silang interview. Kaso nga lang, ano ba tinatakbo nito? Tumatakbo ng senador ata ito o representative ulit. Kasi wala akong ko dito Hindi ko masyado ito pinag-iintindi kung ano. Pero sa tingin nyo, mga kasama, survey tayo Makakatanggap pa ba ito ng boto kung sakasakali at yung mga kasama nitong mga left, right? Ano sa palagay nyo? Mas maganda dito, zero vote nyo. Para magtanda. At tingnan nyo, kabata-bata pa lang, wala na kagad saysay. Walang sustansya lahat ng mga sinasabi. Di ba? Halata na talaga. Meron pa nga isa dyan, kamukha ni Max Alvarado. Kilala nyo ba yun, Kilala niyo ba yun? Yung mabigo-bigotilyo dito, Meron na naman sinasabi, pero antabayan na natin na hanapin natin yung video nun. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leaders sa naging hakbang ni VP Duterte sa gitna ng papalapit nitong impeachment trial.
Ayon kay Lanao del Sur 1st Nako District po. Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nito. Ngayon, eto na, ignagaga. Ay, nako. Woo! Baka hindi na ito makakuha ng boto sa Mindanao. Kasi alam nyo, mga Duterte sa Mindanao, solid. Ito kasi, naku po, baka nararamdaman niya na. Ngayon, inagalang na ngayon. Yan kasi naman taga Mindanao ka kuya, boss, amo, manager, pero anong ginawa mo? Di ba? Maski tuloy yung mga kababayan mo, sa tingin mo, mananalo ka pa ngayon? Yan hindi natin alam. Alamin natin yan sa mga susunod na kabanata dahil pagtapos ng Mayo 12, sigurado, mag-a-announce na yan kung sino-sino yung mga nanalo. Aabangan natin yung pag-announce sa pangalan mo. Kung lumusot ka, di okay, happy. Ikaw lang ang happy. Kung natalo ka, happy ang lahat. Sabi na Aling Ledesma. Suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Para naman kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, natural lang na naghahanap na umano ng kakampi si VP Sara para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Definitely. Naghahanap ng kakampi o talagang sila ang humahanap kay BP Sara? Sige nga. Hindi nyo nakita yung pangyayari doon sa Dahig? Pinuntahan siya ng mga kababayan natin na nagmumula sa iba't ibang bansa. Hindi nyo ba nakikita pag bumibisita si BP Sara sa Leyte, sa Ormoc, sa Samar, kita nyo yung mga tao, dinudumog siya. Tapos ito sasabihin nyo, naghahanap ng kaalyado si BP Sara. Wow! Yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges, which is, yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Bakit na masyado kayong naapektuhan? Kung yan ang estratehiya ni BP Sara, gaya ng sinasabi nyo, bakit ba kayo nagpapa-interview at sasabihin sa taong bayan na kumukuha si BP Sara ng kaalyado? Ibig sabihin lang yun, natatakot kayo. Dahil pagbalik ng agila at lumipad ito sa himpapawid, lahat ng buaya, lahat ng mga dadagitin ng agila yan. Ganun lang kasimple yun. Sabi ni Aling Marie. Aling Marie, shoutout sa'yo. At ang galing talaga ni BP Sara, ano? Oo, konting kilos ni BP Sara, ang daming nag-iiyakan. Sobra yung mga nag-iiyakan, ano? Akala ko nananahimik ng mga ito hindi pa pala. No? May nagpapa-shoutout sa atin, sabi niya kay Ma'am Lovely Naviso. Ayan, shoutout sa iyo from Hong Kong. Ma'am Lovely, ingat sa Hong Kong Okay, na-shoutout na kita. Tuloy natin to. Panito, malinaw na ang endorsements ni VP Sara sa panahong ito ay tungkol sa political survival. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Political survival. Nako, kung hindi gagawin ng dalawang babae na ito na dumikit kay BP Sara, medyo malabo ang karir nito. Sa totoo tayo Pero, taliwas ito sa sinasabi ng dalawa. Na si BP Sara ang naghahanap ng kaalyado. Wow! Nakakatawa kayo. Ito, mas maganda to Ano ba yung pag-uusap dito? DOJ, binatikos si Panelo. Ano yung pagbabatikos? Mamaya may play ako sa inyong video. Nang ganda ng mensahe nun ano yung meron dito? Ito yung balita natin. Nagbabala ang dating opisyal ng Malacanang hinggil sa pahayag ng Department of Justice na maituturing umanong moot and academic ang writ of habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte para sa muling pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Sal Panelo, ang ganitong pananaw ay maaaring magbunga ng masalimuot na epekto sa batas, soberanya at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Alamin ang detalye ng balita mula kay Carlo de la Peña. Nagbabala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring magdulot ng mapanganib na precedent ang pagtrato sa inihaing writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang moot and academic o walang bisa.
Aniya, kung pahihintulutan ito, tila kinikilala ng gobyerno ang isang iligal na proseso bilang katanggap-tanggap. Isang hakbang na maaaring makaapekto sa integridad ng ating sistemang panghukuman at sa karapatan ng mga Pilipino sa makatarungang proseso. Pag yan pinatupad natin, yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin ang hindi tayo dumaraan sa proseso. Ito ay matapos magbigay ng pahayag ang Department of Justice na maituturing na moot o walang bisa ang inihaing petisyon ng magkakapatid na Duterte para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC. Sabi ni Panelo, obligasyon pa rin ng gobyerno na sundin ang anumang utos ng korte at gamitin ang kapangyarihan nito upang mabawi ang dating Pangulo mula sa ICC at maiuwi sa sarili niyang bansa. Sapagkat ang ating bansa ay isang sovereign country. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan, may sistemang panglegal. Meron tayong mga kakayahan, kapangyarihan upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin. Sapagkat kahit saan tingnan nyo. Tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo ang Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Panelo na kikilos na ang Korte Suprema upang agad na maglatag ng malinaw na gabay sa gitna ng isang pambihirang sitwasyon na ayon sa kanya ay may malalim na epekto hindi lamang sa umiiral na batas kundi maging sa pambansang soberanya at karapatan ng bawat Pilipino. Partikular na tinutukoy dito ang usapin pagdating sa pagbibigay proteksyon sa mamamayan laban sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan ng ehekutibo o ng dayuhang entidad. Matatanda ang laman ng petisyong inihain ng mga magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema kung paano naging iligal ang hakbang ng sangay ng ehekutibo laban kay dating Pangulong Duterte. Nakasaad rin dito na hindi ito maaaring gamiting dahilan ng mga respondent o mga inirereklamo para iwasan ang pananagutan sa batas. Para sa Diyos at sa Yan ang sinasabi natin eh. Lahat ng nakita at napanood natin sa pag-aresto kay Tatay Digong, lahat illegal. Di ba? Lahat may pagkakamali. Ayon yan sa nakita ng mga galing na abogado kagaya ni Atty. Sal Panielo, bakit? Bakit natin nasabi? Binigay ba yung due process kay Tatay Digong? Hindi. Binigay ba yung hinihingi ni Tatay Digong na private nurse? Hindi. Oo, nakarating ba, nakapasok ba si BP Sara, yung anak na hinihiling na siya'y magiging abogado? Hindi. O kung hindi man si BP Sara ang kanyang abogado, nakapasok ba yung relative o anak para sa kanya kahilingan bago siya arestuhin? Hindi. Dinala ba siya sa local court ng Pilipinas? Hindi. Lahat yon titignan. Bakit? Isang malaking paglabag yon. At meron ka pang nakita lang sa video na itong umaaresto, biruin mo yung hinatak ng abogado. Malaking paglabag pa rin yun. At ngayon, dahil nabisto na sila, nagtutura-turuan na sila, naku, yari. Buko ang plano. Di ba? Kaya yung kaalyado, dahil dun sa mga pangyayaring yun, napag-isip-isip ng ating kababayan, naku, mayroong problema, may something, may mali. Kaya nasira ang mga kaalyado. Sino kasi ang namumuno? Ang namumuno daw di umuno ay parang wala lang. Manhid daw ika nga. Ang problema ng bansa ay walang nalulutas. Eto, bakit mo nasabi na bumagsak ang rating? SWS survey na to Pasok na ho ang Magic 12. Nino, kaalyado ni Tatay Digong. Eto, balita to dito. Samantala, mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pasok sa Magic 12 sa bagong survey ng SWS. Alamin natin ang balita kay Mayan Carvera. Mayan, go ahead.
Si Senator Christopher Bongo pa rin ang frontrunner sa mga kumakandidato sa pagkasenador sa eleksyon sa Mayo. Patay sa huling resulta ng survey ng Social Weather Station na ginawa mula April 11 hanggang 15 kung saan tinanong ang may 1,800 na mga respondents, si Go ang nakakuha ng number 1 spot sa 12 senador na posibleng pipiliin ng mga botante na nakakuha ng 45%. Nasa number 2 spot naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Kaya nag-number 1 si Senador Bongo. Magaling kasi ito. Isipin nyo yung malasakit program. Yan ang biglang bumida sa kanya. Yan ang nagbigay ng boto sa kanya. Bakit? Ikaw ba naman lumapit ka sa malasakit, 100,000 ang bill mo, magiging 0. Yan. Dahil sa galing ha. Dapat nga ganun ang gawin ng gobyerno. Bakit si Senator Bongo lang nakaisip nun? Oo. Sa hospital bill, medical assistant, yung mga gamot. Yan, lumapit ka yan. Kaso ang problema, nung umupo na itong mga bakulaw at burobo, hindi na ho binigyan ng pondo ang malasakit. Kaya nakakainis. Maski yung OBP, wala rin pondo yung... dahil sa liit ng tinapyas yung pondo na binigay, nawala yung pondo ng hospital and burial service assistance. Kaya dapat ito yung bigyan focus ni Doc Mata ngayon eh. Mag-tandem sila ni Senator Bongo na lahat ng mga expenses sa hospital, kaya naman eh, mga kasama, kaya naman eh. Bakit nagagawa na si Senador Bongo yan? Kung hindi man mabayaran ng full, at least 3/4, malaking bagay yun. Pero sa ibang bansa, bakit kaya nilang gawin? Di ba? Kaya eh. Huwag lang nanakawin ng pondo, kayang-kaya ng gobyerno lahat ng mga bagay. Isipin nyo ito. Bakit sa Hong Kong isaayos nila yung mga bahay doon? Di ba? Puro condominium, matataas na condominium kahit nasa bundok pa, nagawa nila. Hindi salabat yung mga wire nun, nasa ilalim ng, yung subway nasa ilalim ng lupa. Maayos, masistema. Kasi, pinatakbo ng British. Magaling ang British eh. Di ba? Dito kaya yan. Kung wala lang kurap, kayang gawin yan. Nagawa na yan sa Maynila. Kita nyo yung unang condominium na pinagawa ni Yorme. Di ba? Yun pa lang, umpisa na yun eh. Umpisa na yun. Kaya, ito lang ha, may pahapyaw ko lang sa mga taga Maynila ipasok lang natin yung partido ni Yorme at yung hanggang dulo. Mula congressman hanggang konsehal, isolid nyo rin. At siyempre, PDP line, mula kay Senator Bongo hanggang doon sa Duterte, plus 2. Kayo na hubahala sa plus 2. Pero yung 10, isolid nyo. At yung party list, isa lang ho kasi kailangan party list sa ngayon eh. Isa lang talaga ang kailangan iboto. Kaya ako sinasabi yung mga party list na pangalan noon para meron kayong pagpipiliin kung sino na napupusuan nyo. Ngayon, sino matimbang doon sa Duterte party list, Panang party list, PPP party list, BG, yung Bisaya Youth party list, kay Senator Marcoleta na party list, yung kaya sabi ko sa inyo, pamili kayo sa party list para hindi kayo maguluhan. Yung Duterte, ipasok natin. Tuloy natin to. Pangulong Duterte rito. Kaya moot and academic na to, useless, sabi nila. Sabi po namin sa aming sagot doon sa argumentong yon, pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Gagantimpalaan mo pa yan. At hindi po maaaring gawin natin yan sapagkat meron tayong sariling batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, wala na. Sinuko na namin, tinakas na namin eh. Hindi po pwede yan. Otherwise, you will be rewarding, as we said in that petition, doon sa mga naggawa ng mali at illegal. Hindi po pwede yan. ICC custody of former President Duterte does not render the petitions moot. In this connection, petitioner acknowledges
that former President Duterte is currently under the custody of ICC, having been illegally surrendered by the Philippine government to the ICC on March 12, 2005, after the filing of the petition for habeas corpus. The respondents are therefore expected to argue that the petitions are moot and academic. On this score, the petitioner respectfully submits that the respondent cannot escape compliance with a writ of habeas corpus by simply claiming that former President Duterte is no longer in their custody. To allow the same would be to reward the respondents for their illegal and unconstitutional actions and their deliberate attempt to evade judicial review and correction by arrogating the role of competent judicial authority for themselves and proceeding with the forced surrender of the former president to the ICC despite the pending petitions before this honorable court that question the same. The respondents will no doubt claim difficulty, if not impossibility, to produce the former president. Yes, sorry. Siguro yung unang paragraph na binasa mo, explain muna natin. Kasi yung mga opisyalis na nakademanda doon sa petition for writ of habeas corpus, sinasabi nila na wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya moot and academic na to, useless, sabi nila. Sabi po namin sa aming sagot doon sa argumentong yon, pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Gagantimpalaan mo pa yan. At hindi po maaaring gawin natin yan sapagkat meron tayong sariling batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, wala na. Sinukor namin o tinakas na namin . Hindi po pwede yan. Otherwise, you will be rewarding, as we said in that petition, doon sa mga naggawa ng mali at illegal. Hindi po pwede yan. Ano yung binabasa mo pa? Yes, pagpapatuloy ko po, attorney, sa 14, the respondents will no doubt claim difficulty, if not impossibility, to produce the former president to this honorable court because they have surrendered him to the ICC. Yun na. Diba? Lahat. Ito nabanggit natin sa unang slide natin kanina. Diba? Lahat yun puro illegal. Ngayon, ang pag-uusap dito, nandun na si Tatay Digong, pwede naman Pwede naman mapabalik. Oo. Ayun nga lang. Talaga. Ewan ko ba? Oo, sana kumilos itong si Super Ate, sabihin niya sa kanyang kapatid na ipauwi na. Diba? Nasa kanilang kapangyarihan naman yan . Hanggang sa muli At pero bago tayo magtapos, gusto kong maliwanagan kayo sa mga iboboto nyo, isolid nyo ho yung 10. Yung 10, wag na ho kayo magtapyas. Plus 2. Pero yung 2, nasa inyong kamay ho yan. Pero ang hinihiling natin, ang pagkapanalo ni BP Sara at siyempre ng mga partido at siyempre ng Duterte, yan ang lagi nating iniisip. Kaya ipanalo natin ang laban na ito para matigil lahat ng mga pandodorobo at mga bakulaw. Hanggang sa muli, bye-bye!